liyad kung liyad, acrobatic kung acrobatic ang naganap. 15 lang sa kanila ang aking talagang nagustuhan. Ang legs, my gosh, legs for life. Kasi hodang matusok ng takong ng sapatos niya ang kanyang hita. Wala siyang pakilang. Para siyang magmumodel ng isang sampayan. March 16, 2025. At syempre naman, excited na naman ako kasi nga, inilantad na ang Miss Universe Philippines 2025 candidate sa kanilang swimsuit showcase brought to you by Pina, P-I-N-A. Talaga naman nagagandahan at nagseseksihan. Talagang ayaw magpakabog ng isa't isa, talagang lumalaban at talagang umaariba sa kanilang mga swimsuit. At syempre guys, sa inyong mga subscribe ko lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and don't forget to click the notification bell para ma-updated kayo sa aking next video, okay? Syempre, bago ang lahat, gusto ko nga pala mag-shout out kay Miss Ira De Castro kasi nag-comment siya dun sa aking previous na na vlog. Ira De Castro, thank you for commenting. Sabi niya doon, thank you po. Diba? Ang sweet niya, diba? So, thank you din Ira sa pag-comment sa aking vlog. At syempre, alam ko, kayang-kaya mo tong laban na ito. Just keep doing your best, okay? At gaya nga ng nasabi ko, syempre ang ganda, mga 69 lahat ng candidates at syempre lahat nagagandahan, talagang aura kung aura, patalbugan ng pose, pagandahan ng mukha, pagandahan ng katawan, paliyaran, liyad kung liyad, acrobatic kung acrobatic ang naganap sa kanilang swimsuit showcase brought to us by Pina. So, 15 sa kanila ang talagang nangibabaw. Itong judgment ko para sa Miss Universe Philippines 2025 swimsuit showcase, ang babasihan ko dito ay syempre ang facial expression, yung fitting ng kanilang swimsuit para sa kanila, kung bumagay ba ito, yung lighting at the same time, yung angulo at yung pose. So overall, yung talagang impact pagdating sa picture ng combination ng mga factors na ito ang aking isinasaalang-alang sa pagpili ng aking top 15. Okay? Ready na ba kayo guys? At syempre gaya ng dati, so random order ito. So tingnan nyo na lamang kung anong number ang inilagay ko sa mga picture nila para malaman ninyo kung sino ang number 15 at kung sino ang number 1. Ang nakakaloka sa mga selection na ito, at syempre hindi mo talaga masasabi kung sino ang mangingibabaw, kung sino ang aariba. Paiba-iba talaga kada category. Gaya ngayon, merong iba sa mga girls ngayon ang nangibabaw para sa akin sa swimsuit na hindi ko gaanong napansin sa kanilang gown competition. So para sa akin, isa itong girl na ito na nangibabaw sa swimsuit, walang iba kundi si Miss Bacoor City. Oh my gosh, nakita niyo ba yung swimsuit niya? Ang ganda-ganda niya dito. Kung titingnan yung face niya, napaka-fierce. Fierce yung isinerve niya sa atin, pero relax na relax ang atake. At ang yung pink ay talaga nakapag-Barbie doll sa kanya at ang kanyang taras, bulba na hair ay talagang nag-complement sa ganda ng kanyang katawan. At ang legs, my gosh, legs for life. Kaya naman, pasok sa akin sa banga itong si Miss Bacoor. Next naman, ito naman talaga si Miss Benguet. Hindi ito nalalaglag sa aking listahan. Lagi siyang umaariba, umiibabaw. Kasi nga, ang ganda-ganda ng lola mo. Yung face niya dito, talagang she's serving as Leren May Bautista, di ba yung face niya dito? Ang ganda-ganda ng face niya dito. Tapos talagang, siya yung talagang pinaka-Filipina sa lahat ng mga kandidata. Isa siya, I mean. Talagang, tapos yung pula, talagang fiery, yung pinili nilang swimsuit for her. At saka, yung hair niya dito, medyo kulot-kulutan. At saka, ano ba tong kulay ng hair niya? Parang auburn. So, parang nakaka-Latina. So, ang galing ng production. Ang galing ng team ni Miss Benguet. Ang isa rin sa nagustuhan ko, oh my gosh, walang iba kundi si Miss Butuan City. Talking about Filipinang beauty. Isa ito sa talaga namang sa Filipina talaga ang face. Actually, yung mukha niya dito, parang kamukha niya si Katrina. Yung nakalaban ni Miss Rabia Mateo, di ba? Mukha niya si Katrina, yung talaga US. Ang ganda-ganda, tapos nag-compliment sa kanya yung kulay ng kanyang swimsuit. Talagang
umibabaw yung pagka-Pilipina niya dito. Talagang morenang morena. At saka, iba-iba yung impact niya. Lahat, ang ganda ng picture niya. Talagang gustong-gusto ko yung aura niya sa swimsuit na ito. At ang ganda rin ng kanyang katawan. So, pasok sa akin to si Miss Butuan City. Ito rin sa isa, simplihan lang ang dating ng lola nyo na to, pero itong si Miss Cabanatuan City ay nagustuhan ko talaga yung swimsuit niya. Ang galing ng pagkakapili ng kulay ng swimsuit, yung gold, yung background nung mismong picture niya na gray na ulap-ulapan, talagang nag-complement sa solid na gold. So, ang galing ng pumili ng picture, ang galing ng lighting, talagang lahat tamang-tama ang timpla. Talagang gold kung gold at nakita mo talaga dito yung curvaceous body ni Miss Cabanatuan City. So, good job. Ang isa pa talaga sa pinaka nagustuhan ko at hindi pa rin nalalaglag sa aking top ay walang iba kundi si Miss Davao City. Lagi ko nga sinasabi sa inyo guys na si Miss Davao City ay ang ganda-ganda talaga niya. Talagang Pilipinang-Pilipina ang beauty din. Tapos Moana, pwede siyang Asiana, pwede rin siyang Pacific Islander beauty. Talagang siya yung combination, perfect combination ng dalawang mix na Asian and Pacific Islander when they collided, siya ang product. At saka, ang nagugusto ko kay Miss Davao, hindi siya natatakot mag-experiment sa kanyang pose. Like this pose, hindi mo makikitang ganyan yung pagpo-post ng sa mga beauty queens sa mga swimsuit, di ba? Pero siya wala siyang pakialam kasi hodang matusok ng takong ng sapatos niya ang kanyang hita. Wala siyang pakialam, maipakita niya lang sa atin ang effort, ang ganda, ang kalalabasan ng photography. Kumbaga, she is very unique when it comes to pose. Hindi siya yung gaya-gaya, putumaya, meron siyang sarili niyang eksena. So, Miss Davao, pumasok ka na naman sa banga ko. Talagang ang galing-galing mo. Pretty consistent ka. Next, ito naman si Miss Laguna, pumasok din para sa akin. Hindi siya nakapasok sa gown ko. Pero ngayon, ibang-iba yung dating ni Miss Laguna. Isa rin siya sa mga effortless. Yung black na swimsuit niya, talagang nakita mo yung curve ng kanyang katawan. At bumagay din sa kanya yung taras, bulba niyang hairdo at yung side view, yung pagkakapose, yung projection, yung talagang angulo sa camera, lahat talagang tamang-tama ang timpla. Ang ganda-ganda ng girl na ito. So, para sa akin, bakit hindi siya ipasok? Diba? Kasi ang ganda niya talaga. Talagang isa ito sa aking inaabangan. Alam ko, bago lang siya sa pageantry, pero malaki ang potential nito ni Miss Laguna. Ang ganda ng height, ang ganda ng pasarela, ang ganda ng mukha. So, inaabangan ko siya. So, good job sa inyong comeback dito sa aking swimsuit. Si Manila, habang tumatagal, iba din na nagugustuhan ko si Miss Manila. Yung picture niya na ito sa swimsuit competition, ibang-iba. Para siyang napaka-classy nung dating. Tapos, unang ibabaw dito yung ganda ng mukha niya dito. So, nakita natin dito talaga na maganda pala talaga itong si Miss Manila. No wonder why she is Miss Manila. At inaabangan ko na isusuot niya na naman yung kanyang hikaw na Philippines. Pero this time, hindi niya ito isinuot. At yung picture na ito, gustong-gusto ko kasi parang siya, karamihan, di ba, tumatayo pag nagpo-post, pero siya talagang binigyan niya tayo ng Serena pose. Talagang nasa sahig at pinakita niya yung ganda ng mukha niya. So, gustong-gusto ko dito si Miss Manila at ang balakang kung balakang for life. So, good job, Miss Manila. Ito pa, Diyos ko naman. Isa pa to talagang hindi malalaglag. Itong si Winwin Marquez. Pumasok na naman sa aking banga. Isa rin to si Winwin na pag nakita mo yung mukha niya, parang gusto niyang sabihin, huwag kayo nga ano-ano sa akin kung ano masaktan. Parang gano'n, di ba? Tsaka hindi si Winwin takot na na mag-eksperimento ng kanyang pose. Like this one. Sino mag-aakalang pose ito sa swimsuit, di ba? Para siyang lang. Yung pose niya dito parang mag-endorse lang siya ng sapatos, pero hindi. Talagang ginamit niya ito para sa swimsuit. So, gustong-gusto ko si Winwin kasi hindi rin siya natatakot mag-experiment ng kanyang mga pose. So, at saka yung mata niya, if eyes could kill, di ba? Talagang nangungusap na parang, sige, subukan niyo ako. Talaga masasaktan kayo ng bonggang-bongga. So, para sa akin, pasok naman sa banga itong si Winwin para sa swimsuit.
Next, oh my God, isa nito si Miss Ozames City. Pasok na pasok din sa akin si Ozames. You know why? Kasi yung swimsuit niya dito talagang hapit na hapit sa kanya. Talagang bumagay sa kanyang skin tone. At yung kanyang post dito, very simple, pero ang lakas ng dating. So, ano lang siya, saka yung background na pinili nila, puti lang, para talagang mag-focus talaga at mangibabaw yung subject. So, good job sa team ni Miss Ozames City ni Irish Rain Sescon. Good job dahil pumasok siya sa aking banga. Ayan. Next, oh my gosh, at syempre isa pa sa ating angelic face, walang iba akong si Miss Atisa Manalo ng Quezon Province. Pasok na pasok sa akin kasi kung titingnan nyo naman, Diyos ko naman, napaka-angelic ng face, manika kung manika, tapos effortless ang pose niya dito. So parang sinakitan ulo niya lang tayo, tapos medyo konting smile, at medyo kurba ng konti. Ayan na, pasok na. Diba? Konting effort lang pero ang lakas ng dating 150%. Good job sa team ni Miss Quezon Province. Good job, Atisa Manalo. Ayan, talagang gustong-gusto ko rin to si Atisa. Next ay walang iba kundi si Miss Romblon. Oh my gosh, nakita niyo ba yung post itong si Miss Romblon, di ba? Para siya ditong model ng Lambarax, di ba? Para siyang model ng Lambarax, di ba? Talagang curve ng kanyang balakang ipinakita niya sa atin dito. Yung face dito parang binibigyan tayo ng mukha ni, binibigyan niya sa atin yung mukha ni, ni Kim Kardashians, di ba? Ang face dito. Miss Kim Kardashians, di ba? At saka wala rin siyang takot na itaas yung kanyang mga kamay ng ganyan. Para siyang magmo-model ng isang sampayan. Para siyang bumomodel isang sampayan, di ba? Pero maganda at curvaceous. Good job, Miss Romblon. Next, at syempre, walang iba kundi si Miss Siniloan Laguna, si Iliana Marie Aduana. Alam naman nating lahat na si Miss Aduana ay bababoom. Body beautiful, kinisya ang skin, tapos maganda ang face, brainy, at sa picture na ito talagang makikita mo lahat-lahat sa kanya dito sa picture na ito. Talagang makikita mo yung kanyang mga characteristic na magaganda, 'di ba? Yung katawan, yung mukha, yung kutis, yung pose. Ang hirap kaya ng pose na 'yan. Yung isa lang yung paa mo nakataas, 'di ba? May tendency na ma-outbalance ka dito. Pero ang galing ni Miss Sinuluan Laguna. Pasok ka na naman sa banga ko. Next ay si Miss Sultan Kudarat. My gosh, nakita niyo ba tong picture na ito? Yung balakang niya dito dahil pang 5 kilo, diba? Curvaceous kung curvaceous. Ang ganda, at saka gusto ko yung velvet na material ng swimsuit niya dito. At saka napaka seductive ng niya dito, ng kanyang picture dito, talagang ibang-iba. Tsaka medyo morena siya dito. At parang bagay sa kanya ang morena ni Chelsea Fernandez. Talagang mas bagay sa kanya yung morena at haba-haba ang buhok, 'di ba? Bagay sa kanya dito. Talagang nagustuhan ko dito yung aura niya rin. Parang nakaka-Minorca Mercado ang datingan niya dito. Minorca Mercado Miss Universe contestant from Venezuela noong 1994. Ang ganda ni Chelsea dito. Next ay walang iba kundi si Miss Taguig. Oh my gosh, di ba? Miss Taguig, nakita niyo naman mukha pa lang, wala na. Tapos yung curve ng katawan, yung pose, yung lighting, lahat-lahat. Para sa akin, pasok talaga to si Miss Taguig. Isa to sa pinakamagandang mukha para sa akin. Isa sa mga contestants na may pinakamagandang mukha. At yung forma niya dito, gustong-gusto ko. Gusto ko yung aura niya dito. Good job. Next ay walang iba kundi si Miss Tarlac. Kung makita mo si Miss Tarlac, siya yung bagets pa, makikita mo talaga may future to sa pagdating sa Miss Universe. At saka kung makikita mo siya, like sa beauty pageant, kasi matangkad siya, tapos may kahawig nga siya ni medyo konti ni Catriona. May future tong batang ito, kung hindi man siya palarin this year. Hopefully, bumalik siya, kasi may potential talaga tong si Miss Tarlac, si Shasha Lacuna. Pero sa swimsuit na ito yung simplihan lang yung dating, pero malakas ang impact. Alam mo yon, yung simple yung aura, simple yung swimsuit, hindi na kailangan ng magarbong kung ano-ano, pero kuhang-kuha niya yung aura.
alam na alam niyang umawra sa camera. So, para sa akin, pasok din doon si Mr. si Sasha Lacuna. There you have it, ladies and gentlemen. Agree ba kayo sa akin? At kung hindi naman, edi okay lang. Gaya ng lagi ko sinasabi, kung hindi kayo agree sa aking top 15, okay lang. Ang importante, don't forget to like, to subscribe, and leave a comment down below. At syempre, share nyo na rin itong aking video para naman bumongga itong aking channel at nang dumami pa ang aking mga subscriber. Okay, guys? Sabihin nyo sa akin, sino ang number 1 para sa inyo? Yung number 1 lang, ha? Walang top 5, walang top 10, whatever. Yung number 1 talaga para sa inyo pagdating sa swimsuit na ito. At bakit? Kasi ito yung number 1 ko na pinakita ko na sa inyo kung sino aking number 1. So, let me know in the comment section below, okay? At syempre guys, sa inyong lahat na hindi pa nagsusubscribe, subscribe, okay? Don't forget, subscribe. Always remember, simplicity is a beauty.